we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Diyos marahay na hapon mga kapuso, uninaan Balitang Bicolandia. Hatod niyan pinakadarakula asin pinakabagong mga bareta sa Kabicolan. Kami ang tropa nin katotohanan, mahatunin mga baretang mayong pigkikilingan, mayo nin pigpoprotehiran. Live hali digdi sa GMA Complex sa Naga City, ako po si Kate Dolovieres. Piga-antisiparang epekto kan El Nino, daipaman na mamatean sa rehiyon, sigun sa Department of Agriculture Bicol. Pirang mga pananom na prutas sa Camarines Sur na danyaran pa kan mga pag-uuran kan nakaaging semana. Uyan report ni Jessica Calino. Bulan nin Oktubre kan nakaaging taon kan magpurbar na magtanom nin melon asin pakwan si Tatay Ireneo kan barangay Karay-Kayon Tigaon Camarines Sur. Piga-antisiparan kaya ninda na masakto ang harvest season kaini sa paglaugman kan epekto kan El Nino. Alagad kabaliktadan man ang nangyari. Parang La Nina sa ulan. Grabe, kagapon nang nagsimula pong ulan dito nung January 3. Minsan nung init ng ganito, sa gabi magdamag na ulan, kaya po na yung ibang mga panim namin na epekto, kagana po ng pakwan, maluya po talaga dapat dyan, init, hindi ulan. Sigun ki Tatay Ireneo, haros sarong tonelada kan sa indang mga ginusing prutas, anday na mapapakinabangan pa. Nalapa naan kadaklan sa mga ini. Mantangan iba, inamag na, huli sa paborobagong panahon na nagdadaranin moisture. Alagad pasalamat man si Tatay Ireneo, tadawa papano, nakabalik man dawaan kabanga kan kantidad kan sa iyang ipigpuhunan. Sabi sa akin ng mga teknisa, mag-try daw po uli ng milon para sa tag-init. Pero tatakot naman ang panahon, hindi sigurado po, ganang sirline gang yan. At talagang pakwat saka milon maluya po talaga sa ulan. Kaya nagkukampo kami nga gayon. Nung ini-expect ko, itanim ko ngayon, sweet corn po uli. Magsusweet corn at saka sili. Sigun sa Department of Agriculture Bicol, tayo pa talaga mati sa rehiyon ang epekto kan piga-antisiparan na El Nino. Mayo pa manin mga report dapit sa naalangan o naggagaratak na tanuman o umahan, ninuli sa paminsan-minsan pang pag-uuran. Basado sa monitoring kan ahensya, tuyong bulan ng Desyembre hasta Enero, mantang nagpupuuna ang dry season sa ibang mga lugar, nagtitinirpa ang wet season sa Kabicolan. Sana yung mga farmers ngayon ay magtanim agad, mag-early planting para meron pang tubig, marami pang tubig na natira. And pagdating ng March and April na way below normal na yung rainfall, ay pusog na yung mga tanim nila, makakapag-survive na sa El Nino. May mga ipigtauman subuot na solar-powered irrigation system an ahensya sa mga grupo kan para oma asin para tanom sa clustered areas sa rehiyon na pwedeng mapagkuanan nin supply kan tubig kung mamatean na ang epekto kan El Nino. Kaibanan si Jovel Obiso, Jessica Calinog, Balitang Bicolandia. Huli sa epekto kan amihan, pigpapangalad muna kan Philippine Coast Guard ang paglawod kan mga sadit na lunadang pandagat sa probinsya nin Camarines Norte. Epektibo ang nasambitan ng lakdang, puun kasubagong aga asin mahaloy hasta sa maraot pa ang kamugtakan kan panahon. Sigun sa pag-asa, darakulang ukol ang pwedeng ma-eksperyensya sa kadagatan na pwedeng mag-abot sa 2.8 hasta 4.5 meters ang langkaw. Kaya pangapudan kan mga otoridad sa mga parasira, magsunod na muna sa nasambitan ng kasuguan, tanganing malikayan ang anuman na maritime incidents. Mga kapuso, mapadagos ang mauran na panahon sa pirang parte kan nasyon, huli sa shearline asin amihan. Northern asin eastern sections kan Mindanao ang pinakaapektado kan shearline. Mantang duros amihan naman ang padagos na nagdadanay sa Luzon asin Visayas. Basado sa datos kan Metro Weather, hababa ang tsansa kan uran sa dakulang parte kan Bicol Region, apwera sa Camarines Provinces asin Sorsogon.
Kaya magpasiguro man po giraray kita mga kapuso, nin payong, en kasong maluwas sa harong. Kay puhan man na maging andam ang natatadang parte ka nasyon sa mauran na panahon urog na ang Mindanao kung sain may matitinding uran na posibleng magpabaha o magkausanin landslide. Magiging maukol asin daipaman salbadong maglawod sa mga kadagatan kan Northern Luzon, Eastern Seaboards kan Central asin Southern Luzon, maging sa Eastern Seaboards kan Visayas asin Mindanao. Flu vaccine sa nagkapirang municipal health offices sa Camarines Sur, pinapaubos na sa naninhuli kan madali na kaining expiration date sa masangling bulan. Kung ano ang gigibuhon sa mga bakunang diin na magagamit pag ini-expired na, aramunta sa pagtutok live ni Chris Novello. Chris? Kate, may expire na sa Pebrero 3 kan presenteng taon ang mga anti-flu vaccine sali sa National Immunization Program kan gobyerno. Kung kaya puga-puga ngunyan ang mga Municipal Health Office sa Camarines Sur na ipaubos ang mga bakunang ini. Padagos ang pangapudan kan Municipal Health Office kan Banwa aning Magaraw, Camarines Sur sa mga residente na magpabakuna na ning anti-flu vaccine. Sa ngunyan kaya pipapaubos na sana ang nasambitan ng mga bakuna. Ulitan nakatalanay na mag-expire sa maabot na Pebrero 3. Oktubre subuot kang nakaaging taon kan maresibi kan opisin ang nasa 60 vials o katampad kan 600 doses kan nasambitan ng anti-flu vaccines. So gabos po digdiyo tiglibot mi na para i-roll out o itaon na sa inda so bakuna. Ngunyan man po kaya digdi no pag na-receive mi po so vaccine pigdi-distribute mi na po yan o binababa mi na po sa 15 barangays of Magaraw. Nasa 88% na support kang nasabing bakuna ang naitauna sa priority age group na senior citizen, as in sa mga edad 18 anyos pa itaas. 952 na sa total na 1,000 doses kan kaparehong bakuna ang naitaon naman kan Municipal Health Office kan Kamaligan sa mga residente sa Banwaan. Siring kan bakuna sa Banwaan nin Magaraw. Quadrivalent ang anti-flu vaccine na itinatao sa mga residente na nakatalamang mag-expire sa masagling bulan na pinapaubos naman kan opisina. Pigpo-promote naman subutan pagtaon ng anti-flu vaccine sa mga eskwelahan. Nagpagirumtuman ang MSO Kamaligan sa mga maut magpabakuna na may namamating sintomas siring kan sipon, ubo, asin kalintura. Pwedeng mag-worsen ang sa imong mga simptomas. So, pwedeng may adverse reaction mangyari sa imo. Para po magkaigwa kita ning proteksyon sa satuyang hawak ta arog ngunya na panahon dakol lang nag-aarabot ng mga helang sa to. Itinatawon anti-flu vaccine tuyong Bermans kung sain madaling mai-transmit ang flu virus lalo na sa public spaces. Kate, with regards naman sa safety kan mga bakunang expired na day nasubuot, advisable kan eksperto na itaupay ni sa tawnin hulita nagbababa ang potency kaini. Nakatalaman Kate na i-dispose kan mga otoridad ang mga may expire ng mga bakuna. Kate? Alright, Jos Mabalos, Chris. Mga marenyunin lisensya de imali kayang madismaya sa liwat na pag-imprenta sa papel. Asin pag-issue kan LTO nin temporary driver's license nin huli sa kakulangan nin plastic driver's license card. Ini asin iba pang detalye aramon ta sa report ni Chris Novello. Kaka-expire pa sana kan nakaaging simana kang non-professional driver's license ni John Arnold Mondia kan Milaor, Camarines Sur. Alagad, dismayado ini kan mahiling sa LTO Naga District Office ang napiso na may ng available na driver's license card. Papel yan, pwedeng mabasa, tsaka ayan, mas siya, kumbaga pwede siyang ma-misplace talaga. Ninhuli kay sa kakulangan ng plastic driver's license card, balik liwat sa pag-imprent asin pag-issue ng temporary driver's license ang LTO. Nobyembre pa subot kan huring nakaresibe ng plastic DL cards ang opisina asin marikas ining naubos. So magre-renew po ngunyan, talagang only the temporary driver's license ang marireceive nila. So papel, indicating the may pirma yun with my signature, kaya valid po ito.
Hastangon yan na ipanire-resibikan LTO na abot sa 4 million DL cards na pigdonarkan sa rong grupo huli sa technical issues as sila nga ipuhan pa nin final opinion gikan sa Office of the Solicitor General para sa legalidad kaini. Antisipado naman kan LTO Naga na madagdag kada aldaw ang backlog din mga day pa nakakaresibid ng lisensya na nakaimprenta sa plastic. Katakod kaini, extended man hasta Abril 2, 2024 ang mga driver's license na nag-expire po Nobyembre 2023 huli sa kakulangan ng plastic cards. Kay banan si Carlo Abonita, Chris Novelo, Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Duwang motorista irido sa duwang magkasuhay na aksidenteng naikurit sa National Highway sa Barangay Concepcion Grande, Naga City. Ang pagirumdum kan mga otoridad, tutukan sa report ni Chris Novelo. Haros wasak aninutan kan sila na ini makalis makabangga sa sarong nakaparadang elf truck sa kalabaan kang National Highway sa Barangay Concepcion Grande, Naga City. Susog sa mga residente sa lugar. Nangyari ang aksidente pasado alas 11 nin pagkabanggi. Pigtutubod ang nag-overshoot ang lunadan na pasiring sa direksyon kan kasentrohan kan syudad. Asa sa kakanon kaini ang balyong linya na nagresulta sa pagkabangga kaini sa truck. Nasa loob kasi kami ng hotel. Umimpak siya na malakas Parang sumabog. Kaya paglabas ko, nakita ko na lang na nakabangga na pala siya. Irido ang driver kan lunadan na nagpaparahay na subot sa ospital. Agad man kan may sadiri kan truck na bayadan ang danyo sa nabangga kaini. Mientras tanto, perang oras na ang nakakaagi sa parehong tinampo. Sarong aksidente man na nangyari imbeltan sarong SUV asin motorsiklo. Namimiripit pa sa kulukan rider na ini, makalis magsapot ng lugad sa aksidente. Si mga autority, surundong ko yan, nakapurundog abos. Yan, gusto kong mag-lake awlig di sa street ini. At itong pagluluway ko lang, biglang may Nagpagirumdum man ang mga otoridad sa mga motorista na doblehon ng pag-iingat nga ni malikayan ang mga aksidente. Kay banan si Carlo Abonita, Chris Novelo, Balitang Bicolandia. Kantidad 1.5 million pesos na shabu na samsam sa mag-live-in partner sa Concepcion Pequeña, Naga City. Drug clearing sa lugar, urog pa subuot na papahiguton kan Barangay Council. Si Jessica Kalinog nakatutok. Partners in life, alagad garonagin partners in crime man ang mag-live-in partner na ini sa Naga City. Makalihis madakop sa ginibong anti-illegal drug operation kan mga otoridad sa may Almeda Highway, Barangay Concepcion, Pequeña, Naga City. 175 gramo nin pigtutubod ang shabu na kinakarkulong kantidad 1.5 million pesos ang nakuha sa posisyon kan mga ini. Sana makipagtabangan na makuha talaga ang pinakang source na ini. Ini kaya ang mga PNM, mga na talagang si mga high impact, si mga dakulaan. So dapat ang mapundot ang aning mabawasan ang supply kang drugs digdiyo sa Naga. An piguhurot kan kapulisan, mapundo na ang pagwaras kan illegal na droga na nagkakausama nin man iba-ibang krimen. Kaya day man subot sinda mapundo sa pagsusug kan mga nagbabayular kan lay urog na pag-abot sa illegal na droga. Magin ang Barangay Council kan Concepcion Pequeña, nakatutok man subot sa mas mahigot na kampanya kontra illegal na droga. Sumi po talaga pa-intensify po ang drug operation po digdi sa Concepcion Pequeña. And kami po, full support po kami sa mga kapulisan. Tayo po yan ang gusto ming ma-achieve. Gusto mo po by next year, siguro pagkatapos kan terminota, gusto mo po drug-free po ang Concepcion Pequeña. Hagad man kan mga otoridad ang padagos na suporta asin pakikipagtabangan kan publiko sa pagpaabot nin masasarigang impormasyon nganing mabisto na ang mga pigsasagibong illegal na transaksyon sa inman na lugar sa nasyon. Kaibanan si Jovel Obiso, Jessica Kalinog, Balitang Bicolandia. Sarong naaagnas ng bangkay ang nadiskubre sa sarong bakahan sa Banwaan kan Balud, Masbate.
Tulos man na nagresponde ang Balud MPS kung sain sarong 59 anyos na lalaki ang nagpabistong magurang subuot kan biktima. Disyembre 27 kan nakaaging taon kan huri subuot na nahiling ang 23 anyos na biktima na nasa impluwensya nin arak. Alaga day na naaraman kung sain ini nagduman hasta sa gada na ini kan madiskubre sa lugar. Sa ngunya, nagpapadagos pa ang investigasyon kan PNP sa nasambitan ng insidente. Nagkapirang residente sa Concepcion Pequeña, Naga City, agrangay ang mabata asin tambak na basura sa Sagup Creek na nagkakaw sa subuot nin pagbaha sa lugar. Penalidad nakatala ang iimpunir sa mga residenteng naggaapon nin basura. Uyan report ni Chris Novelo. Haloy ng agrangay ni Tajema Caranza kan Barangay Concepcion Pequeña, Naga City, ang mabata asin tambak na basura sa Sagup Creek. Aper sa araw daw na pagtiyo sa bambatang parong kaini na iman malikan kaniba na mahandalin huli kan naglulubog ng mga basura na nagresulta sa pagbabaw kan tubig sa creek. Tapadababa po kaya grabe ang tubig. Nakakaano po si basura? Mabataon. Sa drone image na ini, mahihiling ang mga basura sa Sagup Creek na sinabayan pa kan mga water lily. Nakaabot na sa Barangay Council kan Concepcion Pequeña ang nagrangay kan mga residente sa basura sa creek. Grabe pala talaga ang basura duman. So ipapaprioritize na po yan sa mga tao na malinigan po yan. And iniyo pong kung kaipon magpadaran pa ko, mapadara na lang po ako ng bakol. Sa katunayan, dahil pa sa nasubot na haloy, kan nagkondusir ang barangay nin clean up drive. Iniin kami naman kainian mga residente na ibitaran na ang pag-apunin basura sa mga salang lugar. Pinagadalan man kainian pag-impunir ng penalidad sa mga residenteng basang na nag-apunin basura. Pinapalinigan naman sa City Engineer's Office and Waterways sa creek. Nganing day maging stagnant ang tubig sa lugar asin day na maging kausa din pagbaha. Kaibanan si Carlo Abonita, Chris Novelo, Balitang Bicolandia. Labi 200 na olive ridley sea turtle hatchlings pigbutasan sa kadagatan na sakop kan Ligao City. Mantang agresibong ido na natrap na rescue sa Kabusaw, Camarines Sur. Uyan report ni Jessica Calinog. Nagpakol sa 216 hatchlings ang binutasan sa kadagatang sakop kan Ligao City, Albay. Enot digdi, nasa 127 hatchlings kan olive ridley sea turtle ang binutasan sa parte kan Barangay Kabarian. Mantang panibagong 108 kan kaparehong species ang nakuha sa Barangay Katmurawan. Sigun ki Bob Porcalia, Environmental Officer kan lokal na gobyerno kan Ligao, 12 bulan manindang binantayan asin pig-ataman ang mga sugok hasta sa dagos na ining nahimsa. Padagos man ang pangapodan kan LGU sa mga residente na pangatamanan asin protehiran ang mga wildlife species. Hulita ini ang nagbabalanse kan ecosystem. Sa Kabusaw, Camarines Sur, bakong kasulo, kundi natrap na ido sa fishnet, ang tulos na pigrespondihan kan mga kabuhan kan Bureau of Fire Protection sa may libod kan sarong residensya sa barangay poblasyon. Agresibo naman ang ido, kaya takot naman subuot ang mga residente na buhian ini, asin naghagad na nin asistensya sa BFP. Medyo natagalan lang kami ma'am doon sa nung net, tapos itong medyo kaya siya, inalat mo muna ma'am na magkalma si ido. Naggamit lang ako ng itong ginagamit mi the usual na responde ma'am, itong mga PPE, itong fire gloves ma'am, para kung sakali man na mag-bite siya, at least di siya masyadong di siya duman sa skin. Sarong pagiramdom naman subot ini sa mga pet owner na daipagbayaan na nagbabalaw-bagaw sana ang mga ataman. Tasiring kan tao, pwede man malaag ang mga buhay kaini sa peligro. Kaibanan si Jovel Obiso, Jessica Calinog, Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Presensya kan mga bakawan, dakulang tabang subuot na masangga ang epekto kan maraot na panahon na nagtatama sa banwaan ning Kabusaw, Camarines Sur. Mangrove Reforestation Project, pigsasagimo kan sarong international NGO sa banwaan. Uyan istorya ni Jessica Calinog.
7 sa 9 na barangay kan Banwaan in Kabusaw, Camarines Sur an anas nasa kostales. Kaya kung may maraot na panahon, direktama ng epekto sa mga residente. Sigun sa Wildlife Enforcement Officer na si Abner Avisola, ang presensya kan mga mangrove o bakawan sa Banwaan, dakulang tabang subuot, tuyong may mga kalamidad. Ito po yung nagsumasangga sa mga strong current ng tubig, sa mga flood, and also yung lakas ng hangin. International flyway man na pigo-konsiderar ang Kabusaw. Ang mga bakawan, iyong nagiging feeding area as in roosting area kan labi 40 klase nin migratory birds na nagdadayo sa wetlands, tuyong bare months hasta bulan nin Abril. Sarong international non-government organization man, gikan Japan, ang nagtaunin mangrove reforestation project sa Banwaan, kung sa 30 ektaryang daga ang laom nindang matanumanin bakawan. Nagkandak po sila ng rito, nag-actual survey, nakita po nila yung kagandahan ng area for mangrove reforestation. Kasi po, andito na po, napakakapal na rin ng mangrove reforestation dito, yung mangrove area. So, nagkaroon po dito ng project coordinated po sa LGU and sa Senro Sipukot. Sulamenteng pakiulay maninda Avisola sa mga residente. Urog na ang mga may atama na baka asin damulag, na irayo ini sa mga bakawan, nganing mapatalubo, asin maibitaran man nakakanon kan mga ini, ang bagong tanom nindang mangrove propagules, o kaya matamaan pa kan sa indang gakod. Saro naman sa pigtukar sa ginibong public hearing kan Barangay Pandan, ang dapit sa paurutrong concern na ini. Maimplementar naman subuot sindalin penalidad sa mga mabayular na residente. Kung halimbawa may kakayahan sinda na mag-ataman, dapat may sinasabing may turil sinda na dapat bugtakan nga itong hayop ninda. Dahil pwedeng mga masindang turil na dapat gabayang kambakan ninda, kan mga hayop ninda, dahil pwede may mga another crops kita nagtataran. Kay puhan subuot digdian tabang asin suporta kan bilog na komunidad, kaya lugod maintindihan man kan mga residente ang bagay na ini. Kaibanan si Jovel Obiso, Jessica Kalinog, Balitang Bicolandia. Ringworm parvovirus pira sa mga helang na pwedeng makuakan mga fur baby, ngunya na paburbago ang panahon. Tips para mailikay ang mga atama na ido asin ikos sa mga siring na helang. Aramunta sa report ni Chris Novello. Nakatuda na subot ni Mari na tuyong pagkaaga, nagdalakaw sindakan sa ingatama na si Wowo. Paagi subot ini para mamantinir ang makusog na resistensya ni Wowo, urog na ngunya na paburbago ang panahon. Kung may lakaw-lakaw tapos siya pag umaga tapos hapon. Tapos maggabi naman po sir, ng mga gantong aso kasi sir, masilan po kasi ito siya. Lagyan na lang natin ng konting tubig, tapos pagkain. Susog kaya sa sarong eksperto siringkan mga tao, may mga nakukuaman na helang ang mga fur babies sa paburbaagong panahon. Nakakapababa man subot ini kan sa indang immune system, ang ringworm, parvovirus, diarrhea, rani ay sa pagbumuta asin ni bapa, ang kumun subot na helang kan mga ini na dapat ipasipara. So nag-uumpisa pa lang po na manamlay, may nagsuka, tumain ng may dugo o kaya LBM, outright po, pa-check up na natin. Huwag na tayong self-medicate dahil po mas delikado dahil kung hindi natin kabisado kung ano yung binibigay natin, baka po sa halip na makabuti ay makasama sa ating mga hayop. Dapat man subot na i-isolate tulos ang natamang hayop na may minamating helang para maibitaran ang rolakitan. Dapat man updated ang bakuna asin deworming schedule kan mga fur baby para mamantinir ang sa indang makusog na immune response. Bas marahiba na din nawawaraan physical activities kan mga fur babies asin makakatabang subuot ang pag-walking sa mga ini. Asin na dapat pagkarigusan ng mga fur baby kung may minamating helang asin painumon din multivitamins. Wow! Kaibanan si Carlo Abunita, Chris Novello, Balitang Bicolandia. Arestado ang 2 persona makalis makuananin mga kagamitan para sa paggibo nin improvised explosive device sa Kapalonga, Camarines Norte. Sigun sa report, mantang nagkukondusir nin operasyon ang mga otoridad kan makadangog nin makusog na pagsabog. Natulos man na pigrespondehan. Nahiling subuot ang 2 persona na nagdadalagan parayo sa lugar, alagad na aresto man giraray. Nakumpiskar sa mga sospek ang manlain-lain na sangkap sa paggibo nin pampasabog.
Mientras tanto, sa suhay na operasyon sa parehong banwaan, nadiskubre man kan mga otoridad ang mga kagamitan sa paggibunin IED sa sarong abandonadong kubo. Sa ngunya, nagpapadagos pa ang investigasyon kan mga otoridad katakod kan mga narecover na kagamitan. Sarong ido sa Goa, Camarines Sur, pigatang an sa iyang buhay tanganing mailikay sa nagdadangadang na kobra an sa iyang amo. Pagiging protective kan mga ido sa saindang fur parents, normal sa buot na ugali kan mga ido, sigun sa sarong veterinaryo. Uyan istorya ni Jessica Calinog. Certified dog lover ang 28 anyos na si Emmanuel puon kan aki pa siya. Hasta sa iyang pagtrabaho ngunyan sa Partido State University, nadara niya naman ini. Kan panahon nga ni kan COVID-19 pandemic, stray dogs na nakakalaog sa universidad ang sa iyang mga nakakaibanan tuyong nag-overtime. Kaya sa iyang opisina, permi man igwanin dog food asin iba pang pwedeng ipakakan sa mga ini. Nagabot na sa 10 ang sa iyang mga atama na ido. Ang pinakahuring niyang inampon asin pinuli sa inda, si Kankan asin Kurokoy. Promise ko po sa diri ko na every promotion, may iuli po akong ayam. And na-promote nga po ako last year into assistant professor 4. Kaya inuli ko po si Duwang Ayam. Ang intention ko man po ko para maranasan ninda si buhay na dahi na sinda magpaparahalat digdin ng kakanon. Alagad kan Enero 12 nin matanga. Mantang nagpapahingalo si Emmanuel sa saindang kubo. Bigla niya na sa nadaang nadangog si Kankan na naghihingalo na. Pigpurbaran pa ko ta ninda ining i-revive asin darahon sa veterinaryo. Alagad pa 30 minutos. Binawian na ininin buhay. Kinaagahan kan sa indang madukayan ang dakulang kobra o remoranon kun sa indang apodon harani sa kubo na pigpahingaluan ni Emmanuel. Gada na ini asin sa indang pagtubod. Iyo ang piglabanan ni Kankan nganing dai naman makaranig kay Emmanuel. Sa kamaninda na diskubre na 7 atamang manok na palaninda ang nagadanman. Kaya para po sa hero talaga siya. Grabe po ang contribution niya. Pero sabi ko nga ni utang ko na ini sa iya. Second life kumbaga. Kasi delikado po. Grabe palan po ang kamandag kang cobra. Sigun ki Dr. Marinade Orgaya, natural sa mga ido ang pagkakaigwanin protective instinct. Urog na sa indang mga owner o pet parent. Kino-consider nindang part of the pack si ninda, si pinaka-human ninda. Kumbaga, ito ang nagtatao sa iya ng food, nag-aalaga sa iya. So, may natural instinct siya na maging protective man din. Kaya katampad ka ini, ang responsibilidad man kan mga pet owner na pangatamanan asin protehiran ang mga atama ninda na kung susumahon, parte naman kan sa indang mga pamilya. Kaibanan si Jovel Obiso, Jessica Calinog, Balitang Bicolandia. Madadalan ang episode na ini asin iba pang pinakahuring lokal na bareta sa official website kan GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede man kamong magbisita sa samuyang official YouTube channel, GMA Regional TV, asin i-click ang subscribe button para sa pinakamaiinit na bareta halos sa man iba-ibang rehiyon. Mabalos sa mga kapusong Bicolanong nagantabay, maging sa mga kapuso nyato abroad. Ninhulita sa GMA Regional TV, Local News Matters. Asin yan ang pinakadakula asin mainit na bareta sa Kabikolan. Ako po si Kate Dolovieres. Kami ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia, bilog na pwersa para sa mas dakulang misyon asin mas mahiwas na pagserbi sa nasyon.